Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Para po sa ating episode ngayong araw na ito, bago po tayo magsimula ay nire-remind ko po kayo na mapapakinggan lamang po ang Papa Dudut Story sa ating official channel, ang Papa Dudut YouTube channel at ang Spotify na Papa Dudut Stories. And for today's episode, kayo ba yung mahiling mag-travel? Sa inyong pagta-travel, syempre tayo po ay nagpupunta sa airport, no? At sa airport, tayo ay very excited doon sa ating pupuntahan. Pero paano kung ang pagpunta natin sa airport ang magdadala sa atin ng kahindik-hindik na experience? Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Joshua at nakatira ako sa Malibay, Pasay City. Simpleng ground staff lamang ako dito sa NAIA Terminal 1. Sanay ako sa ingay ng busina, usok ng sasakyan at yung walang katapusan na pagmamadali ng mga taong paalis o kararating lamang. Pero may isang araw na hindi ko makakalimutan. Ang araw na nagpabago sa buhay ko at nagbukas ng mga matang sana ay nananatiling pikit na lamang. Tanda ko 8:48 yon ng umaga. Alam niyo naman sa NAIA, lalo na sa Terminal 1 ay walang pinipiling oras ang dagsa ng tao. Pero noong araw na yon, Papa Dudut, ay parang mas doble ang init. Yung lagkit ng pawis ko sa ilalim ng uniforme ay halos dumidikit na sa balat ko. Hawak ko ang pito ko, seryoso sa pagmamando dahil mahaba na naman ang pila ng mga sasakyan na nagbababa ng mga pasahero. Naalala ko pa, may isang pamilyang kadarating lamang sa tapat ng entrance. Masaya sila, may bitbit na mga malalaking balikbayan box at maleta. Doon ko napansin yung bata na naka-pink na dress, may ribbon pa sa buhok nito. Kulot na kulot at ang likot-likot. Takbo siya ng takbo. Paikot-ikot sa tatay niya na noon ay abala sa pagbubuhat ng mga gamit. Sinuway pa siya noong tatay. "Huwag kang malikot, anak. Abay baka madapa ka pa," sabi nung lalaki habang nakangiti ito. Maya-maya ay biglang nagbago ang tunog ng paligid. Mula sa malayo ay narinig ko ang ugong ng makina na parang hindi normal. Galit na galit yung makina. Parang may sumasabog sa loob. Paglingon ko sa dulo ng kalsada, isang itim na SUV ang kumaripas, pero hindi ito yung normal na mabilis. Pasuray-suray siya na parang nawala ng kontrol. Imbis na huminto ito sa dulo, Papa Dudut, ng lane, ay lalong bumilis. "Tabi, alis kayo dyan!" Sigaw ko habang hinihipan ko ng paulit-ulit ang pito ko. Gusto ko sanang humarang o pumagitna pero sa bilis ng takbo ng sasakyan ay parang nanlambot na ang tuhod ko. Kaso huli na. Ang bilis ng pangyayari.
Parang pelikula na naka-fast forward. Yung ingit ng gulong sa semento, abay nakakangilo. Nawalan daw ng preno sa sobrang tarantadong driver at imbis na mabangga sa pader, lalong napaapak sa silinyador at dumiretso sa sidewalk kung saan ay maraming nag-aabang na pasahero at mga sundo. Nandun ako sa malapit sa poste, nakita ko ang lahat, isang lalaki nasa late 30s siguro. Ang neat ng suot niya, nakabarong na puti. Mukhang may a-attend ng wedding o baka importante ang lakad niya. Sa tabi niya ay may isang maliit na batang babae, siguro ay 4 na taon pa lamang siya. Hindi sila magkasama ha, yung bata ay may bitbit na pink na bag at kumakain ng biskwit habang hawak ang mami niya. Yung lalaki na kabarong ay parang napansin niya yung sasakyang paparating kaya ang reflex niya ay itinulak niya yung mga nasa paligid niya para makailag. Pero yung SUV ay parang may sariling isipan. Tumama muna ito sa isang nakaparadang sasakyan bago tuluyang sumampa sa gutter. Yung mga bollard sana na magpoprotekta sa mga tao ay nasira nung bumangga ito sa SUV kaya tuloy-tuloy ito hanggang doon sa departure entrance. Kalabog, sigawan at ang tunog ng nababasag na salamin ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Yung lalaking nakabarong siya yung unang direktang tinamaan. Nakita ko kung paano siya tumalsik at bumagsak ng patiwarik. At ang masaklap, yung SUV ay hindi agad huminto. Nahagip din yung batang babae na nakabitaw sa kamay ng nanay niya dahil sa pagkakagulo. Nagkagulo na ang lahat, duguan ang semento, yung pink na bag ng bata tumalsik sa paanan ko at punong-puno ng dugo. Bukod sa kanila, 4 pa ang nahagip at isa na ako doon. Tumama pa nga ang likod ng ulo ko sa isang bakal na harang bago ako bumagsak sa semento. Habang nakahiga ako at unti-unting nagdidilim ang paningin ay nakita ko yung lalaking nakadilat ang mata niya pero wala ng buhay at nakatingin sa direksyon ko. At ilang metro lamang sa tabi niya yung batang babae. Nakatihaya siya at wala na ring buhay, yung mga mata niya ay parang nagtatanong kung ano ang nangyari. Bago ako tuluyang mawala ng malay, ang huling narinig ko ay ang boses ng nanay noong bata na nagsisisigaw ng anak ko, yung anak ko. Samantala, Papa Dudut, nagising ako sa ospital makalipas ang ilang araw at ang sabi ng doktor ay minor brain damage lang daw dahil sa lakas ng pagkakauntog ko. Pero pagmulat ng mata ko ay alam kong may mali na. Hindi na normal ang nakikita ko. Sa gilid ng mga nurse at doktor ay may mga itim na aninong nakatayo, mga hugis taon na walang mukha na tila nakamasin lamang. Nung una akala ko epekto lamang ng gamot. Pero kahit nakalabas na ako at bumalik na sa trabaho sa NAIA ay lalo itong lumala. Para bang nabuksan ang third eye ko at sa bawat kanto ng airport ay may mga nakikita akong hindi nakikita ng iba. May mga nakaupong matanda sa waiting area na hindi naman pala tao at may mga aninong biglang naglalaho kapag nilalapitan. At ang pinakamatindi, Papa Dudut, ay doon sa mismong pinagtatrabahuhan ko sa departure entrance. Nakita ko silang muli. Ang lalaki at ang batang babae nakatayo sila sa mismong entrance. Yung lalaki hindi na siya tulad noong dati na maayos ang barong. Punit-punit na ito at may malaking sugat siya sa bandang leeg na tila hindi tumitigil sa pag-agos ng itim na likido dito. Yung bata naman ay nakatayo lang sa gilid ng haligi at parang lagi nagtatago. Sinubukan ko silang baliwalain. Joshua, guni-guni mo lamang yan, sabi ko sa sarili ko. Pero isang gabi habang nag-iisa ako sa post na binabantayan ko at nag-aantay ng susunod na lipad ng eroplano ay narinig ko yung lalaki. Joshua, bakit hindi nila ako kinuha? Napatalon ako. Lumingon ako sa likod ko pero wala namang tao.
Pero pagharap kong muli ay nandun siya sa harapan ko. Inches away lang ang mukha niya sa mukha ko. Namoy ko yung lansa ng dugo. Doon ko nalaman na hindi lang sila basta multo, alam nila ang pangalan ko. Yung bata naman ay hindi siya nagsasalita sa akin nung una, umiiyak lamang siya. Hikbi na parang galing sa ilalim ng lupa. Minsan makikita mo siyang hihila sa laylayan ng damit ng mga babaeng dumadaan at akala niya siguro ay mami niya, pero tumatagos lamang ang kamay niya pagkatapos. Titingin siya sa akin, yung mata niyang maputla at parang nagsusumamo. "Kuya, malamig dito. Gusto ko pong umuwi." Bulong nung bata isang beses habang umuulan. Naiyak ako pero kailangan kong magmatigas. Traffic attendant ako, baka isipin ng mga tao na nababaliw na ako dahil sa aksidente kung makikipag-usap ako sa hangin. Pero mahirap. Paano mo dededmahin ang dalawang kaluluwang nandon sa huling hininga mo? Samantala dahil sa sakit sa pusong nararamdaman ko dulot ng pagkakaroon ng third eye, ay naisipan kong magpakonsultang muli sa doktor at ang sabi nito sa akin ay temporary hallucinations lamang ang mga nakikita ko dahil sa impact sa utak ko. Pero para sa akin ay totoo ang lahat, Papa Dudut. Kahit nakakatakot silang tingnan ay mas nananaig yung awa ko sa kanila. Isang gabi bandang 2:30 ay sobrang tahimik ni walang dumarating na sasakyan sa departure ramp. Biglang may narinig akong hikbi. Nung una ay mahina lamang, parang pusang naligaw. Pero habang tumatagal ay nagiging malinaw, boses ng bata ang isang bata na hirap huminga dahil sa pag-iyak. Sinundan ko yung tunog hanggang sa dulo ng Pilar 7, yung madilim na parte na malapit sa pinangyarihan ng aksidente. Doon ko siya nakita, nakaupo siya sa sahig, yung maliit niyang likod ay nakasandal sa malamig na semento. Nakasuot pa rin siya ng kulay rosas na damit pero ngayon ay mas kitang-kita ko na yung mga punit at dumi nito. Yung pink na bag niya ay nakayakap ng maigpit sa dibdib niya. Nilapitan ko siya dahan-dahan. "Nene," bulong ko. Tumingala siya sa akin at doon ko nakita ang mukha niya ng malapitan. Maputla na parang papel. Tapos ay may mga tuyong bahid ng dugo sa noo niya. Pero ang pinakamasakit, yung mga mata niya. Punong-puno ng luha na hindi tumitigil sa pag-agos. "Kuya, nasan po si Mami?" tanong niya. Yung boses niya parang galing sa malayo, parang may echo. Sabi niya bibili lang siya ng pagkain. Sabi niya babalik siya kaagad. Gusto ko na pong umuwi sa bahay namin. Pagod na po ako rito. Parang pinipiga ang puso ko, Papa Dudut. Alam niyo yung feeling na gusto mong yakapin yung bata para patahanin pero alam mong tatagos lang ang kamay mo. Sinubukan kong lumuhod sa harapan niya para maging magkapantay kami. "Sandali na lang, nene. Darating din si mami mo." Pagsisinungaling ko. Yun lang ang tanging paraan para hindi siya lalong mag-hysterical. Pero hindi siya tumigil. "Ang dilim po rito paggabi, kuya. Tapos ang lamig-lamig ng hangin." Tinawag ko si mami pero hindi niya ako naririnig. Nakita ko siya nung isang araw may dalang bulaklak. Pero nung lumapit ako hindi niya ako tinignan. Bakit po siya galit sa akin? Doon ako napahagulhol. Hindi ko na napigilan at paano ko ipapaliwanag sa 4 na taong gulang na bata na yung bulaklak na dala ng nanay niya ay alay para sa kanya. Na kaya hindi siya tinitingnan ng nanay niya ay dahil hindi na siya nakikita nito. Nasa mundo ng mga buhay ay isang masakit na alaala na lamang siya. Habang dito sa gilid ng kalsada ay buhay na buhay ang kalungkutan niya.
Minsan naman kapag may nakikita siyang babaeng dumarating na medyo kahawig ng nanay niya ay bigla siyang tatayo. Tatakbo siya papunta ng sasakyan at excited na excited. "Mami, mami!" sigaw niya. Pero sa paglapit niya, yung babae ay dadaan lamang sa kanya at parang dumaan lang na hangin. May iwan siyang nakatayo. Bagsak ang mga balikat at muling babalik sa sulok para umiyak ng mas malakas. Yung lalaking nakabarong nandun lang din madalas sa malayo nakasandal sa poste. Hindi siya lumalapit sa bata pero nakatingin lamang siya ng may matinding kalungkutan. Parang alam niya rin na wala siyang magagawa. Minsan ay titingin siya sa akin tapos ay magbubulong ng, "Tulungan mo siya, Joshua. Ipaalam mo sa kanila na nandito pa kami." Sa kagustuhan kong matulungan sila ay nag-research ako, Papa Dudut. Hinalungkat ko ang mga lumang balita hanggang sa nakuha ko ang pangalan ng batang babae. Natuntun ko ang pamilya niya sa Facebook. Minessage ko ang nanay ng bata at sinabi ko ang totoo. Mama ko po yung traffic attendant sa NAIA na nakasaksi sa aksidente noong May. Nakikita ko po ang anak ninyo rito. Gusto na raw po niyang umuwi, baka po pwedeng dalawin niyo sila rito para matahimik na. Nag-aabang ako ng sagot, isang araw, isang linggo, isang buwan, walang reply. Ni hindi seen. Naisipan kong siguro ay natatakot sila sa akin o baka iniisip nilang baliw na ako. Mas masakit isipin na baka nakalimutan na sila. O masyadong masakit ang alaala kaya ayaw nilang balikan ang lugar. Papa Dudut, gabi-gabi lalapit sa akin ang bata, "Kuya, pupunta na ba si mama?" Sabi mo dadalaw siya. Napipilitan akong magsinungaling sa kanya. "Oo, darating na yun, maghintay ka lang ha." Pero deep inside ay dinudurog ako kasi alam kong hindi na siya babalikan pa. Kaya yun, Papa Dudut, sa tuwing naririnig ko ang iyak ng bata ay parang hinihiwa ang utak ko. Minsan ay naitatanong ko sa Diyos, bakit ako pang binigyan ng ganitong klase ng regalo? Bakit kailangang ako ang makasaksi ng ganitong klase ng pagdurusa na wala naman akong kapangyarihang tapusin? Sa kabilang banda, noong mag-5 buwan matapos ang aksidente ay napansin ko na tuwing gigising ako sa umaga ay parang may manipis na hamog sa paningin ko. Hindi yung malabo na parang kailangan mo ng salamin ha, kundi parang unti-unting kumukupas ang kulay ng paligid. Ang sabi po ng doktor ay naghihil na raw ang utak ko. Yung mga hallucinations ko raw ay bunga lamang ng trauma at pressure sa brain tissues na unti-unti nang bumabalik sa dati. Isang gabi, sa shift ko sa Terminal 1, nakatayo ako sa tapat ng entrance. Nandun pa rin yung lalaking nakabarong pero imbis na kitang-kita ko yung bawat detalye ng punit sa damit niya, ay yung itim na likido sa leeg niya ay parang nagiging anino na lamang siya na kulay abo. Yung mukha niya na dati ay kitang-kita ko ang lungkot, ngayon ay parang blurred na litrato na lamang. "Joshua," tawag niya. Pero yung boses niya hindi na kasing linaw ng dati. Parang boses na nanggagaling sa ilalim ng tubig. "Joshua, nakikita mo pa ba kami?" Hindi ko alam ang isasagot ko. Pero kahit na hindi ako sumagot ay mukhang alam na niya ang mangyayari. "Sana wag mo kaming makalimutan ha. Kahit na hindi mo na kami nakikita." Dagdag pa ng lalaking multo sa akin. Samantala ang pinakamasakit ay noong sinubukan kong hanapin yung batang babae. Nandun siya sa dati niyang pwesto sa pillar number 7. Pero imbis na yung batang nakarosas na damit ang makita ko ay isang hugis na lamang siya na parang usok. Nakita ko yung pink na bag niya pero parang anino na lang din ito na humahalo sa dilim na gabi. Noong lumapit ako ay narinig ko pa rin ang hikbi niya pero sobrang hina na. Parang bulong na lamang ng hangin. "Kuya, hindi mo na kami nakikita?" tanong niya.
Napaiyak ako habang nakatingin sa kawalan, Papa Dudut. Kasi kahit nandun pa rin sila, alam kong unti-unti na silang binubura ng sarili kong katawan. Para akong nanonood ng pelikula na unti-unting namamatay ang screen. Papa Dudut, sinubukan kong kuskusin ang mata ko, pilit na ibinabalik ang talim ng paningin ko pero wala na. Pagdating ng ika-6 na buwan, isang gabi pumasok ako sa trabaho at nakaramdam ako ng kakaibang katahimikan. Wala na yung malamig na simoy na laging sumasalubong sa akin sa pillar number 7. Tiningnan ko yung pwesto ng lalaking nakabarong pero wala na siya roon. Tiningnan ko yung sulok noong bata pero wala na rin yung batang umiiyak. Para akong nabunutan ng tinik pero sabay ding kinalas ang puso ko. Alam kong hindi na naman sila umalis. Alam kong nandun pa rin sila sa paligid, naghihintay at naghahanap. Ang kaso'y hindi ko na sila kayang damayan. Hindi ko na sila kayang sagutin kapag nagtanong sila kung nasaan ang pamilya nila. Minsan sa gitna ng trabaho ay bigla akong hihinto. Pakiramdam ko ay may nakatitig sa akin mula sa likuran. Alam kong yung lalaking iyon o kaya naman ay pakiramdam ko ay may humahawak sa laylayan ng uniform ko. Yung maliit at malamig na kamay ng bata yon. Hahanapin ko sila, lilingon ako sa paligid pero may mga pasaherong nagmamadali at mga busina na lang ng sasakyan ang nakikita at naririnig ko. Wala na yung third eye ko, sarado na siya. Hanggang ngayon kapag nag-aayos ako ng traffic sa departure ay palagi pa rin akong nagbubulong sa hangin. Pasensya na kayo ha, hindi ko na kayo nakikita pero huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo nakakalimutang ipagdasal. Papa Dudut, masakit isipin na naiiwan silang mag-isa sa dilim ng airport. Habang ako heto kailangang magpatuloy sa buhay na parang walang nangyari. Ang sabi ng doktor ay normal na muli ako. Pero tuwing titingin ako sa pillar number 7 at makakakita ako ng isang batang babae na buhay at masayang kasama ang nanay niya ay hindi ko maiwasang mapaluha. Kasi alam ko sa mismong spot na yon, may isang kaluluwang hindi ko na nakikita pero hanggang ngayon ay naghihintay pa rin na balikan. Samantala gusto ko sanang magtirik ng kandila sa mismong spot kung saan sila nahagip. Pero bawal. Masyadong busy ang NAIA, maraming security at baka pagkamalan akong gumagawa ng kung anong ritual. Kaya ang ginagawa ko na lamang tuwing dadaan ako sa entrance ay bumubulong ako. Hindi ko man kayo nakikita ngayon, nararamdaman ko pa rin ang lamig ninyo. Hindi ko kayo nakakalimutang ipagdasal, sana at balang araw ay makauwi na kayo sa totoong tahanan nyo. Minsan kapag umiihip ang malakas at malamig na hangin sa gitna ng init ng airport, nararamdaman ko pa rin ang isang maliit na kamay na parang umahawak sa laylayan ng pantalon ko. Alam kong nandun pa rin sila at hanggang sa huling araw ng trabaho ko dito, dala-dala ko ang kwento nila, ang kwento ng dalawang kaluluwang naghihintay sa lugar na hindi na sila kayang balikan ng mga mahal nila sa buhay. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang ikikwento ko sa inyo. Puno pa rin po ako ng pag-asa na isang araw ay makikita rin nila ang liwanag at matatahimik din ang kanilang mga kaluluwa. Muli maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Joshua. Huwag kalimutan na kayo po ay pwedeng mag-post ng mga komento at sana po ay ang ating mga comments ay respectful po, no? Ang kwento po ni Joshua at ng mga kaluluwa sa terminal ay nagpapaalala po sa atin na ang bawat tao sa ating paligid, maging ang mga strangers na mga nakakasalubong po natin sa kalsada, ay may bitbit na sariling kwento. Pangarap at pamilyang naghihintay sa kanila sa kanilang pag-uwi. Ang biglang trahedya ay nagpapakita kung gaano kabilis magbago ang buhay. Sa isang iglap, ang isang masayang pag-uwi
o pag-alis ay maaring maging huling sandali na. Itinuturo nito na huwag nating baliwalain ang bawat pagkakataon na kasama natin ang ating mga mahal sa buhay dahil walang sino man ang nakakaalam kung kailan hihinto ang takbo ng oras para sa atin. Isa pang mahalagang aral ay ang kapangyarihan ng pagmamahal, pagmamalasakit at pagsimpatya. Kahit sa mga taong hindi natin kayang tulungan sa material na paraan, si Joshua sa kabila ng kanyang takot ay piniling pakinggan at damayan ang mga ligaw na kaluluwa. Ipinapakita nito na ang pakikinig sa hinaing ng iba, buhay man o patay, ay isang dakilang gawain na nagbibigay ng dignidad sa kanilang pagkatao. Ang pagtatangkang itulay ang komunikasyon sa pagitan ng mga naiwan ng mga nawala ay isang patunay na ang pag-ibig at pag-aalala ay hindi dapat nagtatapos sa kamatayan. Ipinapakita rin ng kwento ang masakit na reality ng paglimot at ang hirap ng paghahanap ng kapayapaan o ng closure. Ang hindi pagsagot ng pamilya sa mga mensahe ni Joshua ay sumasalamin ng iba't ibang paraan ng pagharap sa pighati. May mga taong mas pinipiling ibaon sa limot ang lahat ng sakit ng nakaraan upang makasulong. Ngunit para sa mga naiwang kaluluwa, ang pagkilala sa kanilang huling hantungan at ang simpleng pag-aalay ng dasal ang tanging paraan upang sila ay tuluyang makatawid. Ang panalangin ay nagsisilbing tulay na nagdurugtong sa dalawang mundo at ito ang pinakamabisang paraan upang ipadama sa mga nawala na hindi sila nakalimutan. Sa uli, ang paglalaho ng third eye ni Joshua ay nagsisilbing simbolo ng pagtanggap at paghilom. Kahit na bumalik na siya sa normal na buhay, ang karanasang iyon ay nag-iwan ng permanenteng marka sa kanyang puso. Ang aral dito ay hindi natin kailangang makakita ng kababalaghan upang maging mabuting tao. Sapat na ang maging mulat sa nararamdaman ng iba at maging instrumento ng kapayapaan. Ang pagtsatsaga niyang magdasal kahit na wala nang nakikita ay isang paalala ng tunay na koneksyon ay hindi nakadepende sa paningin, kundi sa lalim ng ating pananampalataya at pagmamahal. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Post your comments below at babasahin ko po yan. And reminder po ha, be respectful po at maging magalang po tayo sa ating mga kasama dito na nanonood din po ng ating programa. At shout out po sa inyong lahat dyan. I-post nyo po yung mga pa-shoutout ninyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po